Bakit nga ba parami ng parami ang mga Pilipinong umaalis sa New Zealand at lumilipat sa Australia? Maganda naman dito, maayos ang kalinisan, tahimik at ligtas. Pero sa likod ng mga postcard perfect na tanawin, may mga dahilan kung bakit ang ilan nating kababayan ay mas pinipiling lumipat sa Australia. Narito ang 10 dahilan kung bakit. Number 10. Mas mataas na sweldo at oportunidad sa trabaho. Maraming Pilipino ang napansin na mas malaki ang sahod sa parehong trabaho kapag nasa Australia. Halimbawa, kung nurse ka, caregiver o skilled worker, kadalasan doble o halos triple ang bayad kumpara sa New Zealand. Bukod pa rito, mas maraming kumpanya ang naghahanap ng skilled migrants sa Australia kaya mas mabilis ang career growth. Kaya para sa ilan, simple lang. Kung pareho rin akong magtatrabaho ng mahirap, bakit hindi sa lugar na mas mataas ang kita? Number 9. Mas mababa ang gastos sa pamumuhay. Magugulat ang iba pero totoo, kahit mas mataas ang sahod sa Australia, mas mababa ang ilang pangunahing gastos. Ang presyo ng pagkain, gasolina at kahit kuryente ay mas reasonable sa ilang bahagi ng Australia kumpara sa New Zealand. Dahil dito, mas malaki ang natitira sa sweldo, mas may ipon at mas kayang magpadala sa pamilya sa Pilipinas. Number 8. Mas malawak ang trabaho para sa asawa o partner. Isa ito sa madalas na reklamo ng mga migranteng Pilipino sa New Zealand. Kapag naka-dependent visa ang asawa, hirap makahanap ng full-time na trabaho o limitado ang oportunidad. Sa Australia, mas bukas ang merkado at mas maraming industriya ang tumatanggap ng migrants. Kaya mas nagiging two-income household, malaking tulong sa budget at sa planong magkabahay o makapagnegosyo. Number 7. Mas madaling landas papunta sa permanent residency. Ang isa sa pinakamalaking dahilan ng pag-alis, immigration pathway. Sa New Zealand, maraming pagbabago sa visa policies, madalas din humihigpit ang requirements. Samantalang sa Australia, malinaw ang mga points-based system at may mga probinsya na actively nag-i-invite ng skilled migrants. Para sa mga gustong tumira ng pangmatagalan, mas secure at predictable daw ang process sa Australia. Number 6. Mas malaking komunidad ng mga Pilipino. Hindi man basehan ng lahat pero malaking bagay din ng may kapwa Pilipinong komunidad. Sa Australia, lalo na sa Sydney, Melbourne at Brisbane, may mga Filipino churches, restaurants at organizations halos sa bawat suburb. Ibig sabihin, mas madaling makahanap ng kababayan, tulong at sense of belonging. Sa New Zealand naman, mas maliit at mas kalat-kalat pa rin ang Filipino community. Number 5. Mas magandang pagkakataon sa investment at bahay. Sa New Zealand, napakamahal na ng real estate market. Halos imposibleng makabili ng bahay lalo na sa Auckland. Sa Australia, bagaman mahal din, mas maraming government incentives para sa first home buyers at mas malawak ang pagpipilian. Dagdag pa dyan, mas malaki ang potential sa business at property investment dahil sa laki ng ekonomiya. Number 4. Education at kinabukasan ng mga anak. Maraming magulang ang lumilipat hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng mga anak. Mas malaki ang pondo ng Australia sa public education at tertiary scholarships at may mas maraming university options na world-ranked. Para sa mga magulang, ito ay long-term decision. Para sa mga bata ito, kahit magsimula tayo ulit sa simula. Number 3. Mas magandang healthcare system. Parehong may maayos na sistema ang New Zealand at Australia, pero sa ilang aspeto, mas mabilis at mas malawak ang coverage ng Australia. May Medicare, na nagbibigay ng libre o subsidized na health services kahit sa ilang migrants. Samantalang sa New Zealand, may mga limitasyon pa rin sa access depende sa visa type. Kaya para sa mga may pamilya o senior parents, malaking ginhawa ito. Number 2. Mas maraming lungsod at klima na mapagpipilian. Sa New Zealand, malamig at basa halos buong taon at ilan lang ang major cities. Sa Australia, depende sa gusto mo. May malamig na Canberra, may mainit na Perth, may tropical na Brisbane. Mas may kalayaang pumili kung saan komportable ang pamilya. At syempre, dahil mas malaki ang bansa, mas maraming trabaho kahit sa regional areas. Number 1. Stability at mas malaking ekonomiya. Ito na ang pinakaugat ng lahat. Ang Australia ay may mas malaking ekonomiya, mataas na GDP per capita at maraming industry base.
Ibig sabihin, mas stable sa panahon ng krisis, mas maraming oportunidad kahit sa recession, at mas siguradong future para sa mga migranteng gustong mag-settle permanently. Pero, hindi rin ibig sabihin nito na masama na rin ang New Zealand. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang nananatili roon dahil sa tahimik na pamumuhay, mas maliit na population at mas mabagal na takbo ng buhay. Ang totoo, depende ito sa priorities ng bawat pamilya. May mga Pilipinong mas gusto ang simple at kalmadong lifestyle ng New Zealand, samantalang ang iba ay hinahanap ang mas mabilis na growth at mas malaking oportunidad sa Australia. Walang tama o maling desisyon. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka mas magiging masaya, safe at may direksyon. Ikaw, kung bibigyan ng pagkakataon, pipiliin mo ba ang manatili sa New Zealand o lilipat ka rin sa Australia? I-comment mo sa ibaba kung alin ang mas gusto mong bansa at bakit. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod pang topic na ating pag-usapan. Ako si Nap at ito ang iyong channel para sa tunay na kwentong Pinoy.